So yun guys, so what's up, back to reality tayo guys, magbablog ulit tayo. So ako nga pala si Don Islao guys, ang pagbabalik ng Don Islao. Yan. Yeah, boy. So medyo busy kasi tayo sa mga nakaraang buwan, o hindi lang siguro buwan, halos isang taon. Dahil yun nga, nagpalit tayo ng trabaho, ay hindi nagpalit, lumipat po tayo ng trabaho guys. So dati po tayong security officer. Paano masabi? So ngayon nandito na tayo sa isang company. So driver po tayo. Pinagpalit natin yung profession natin na security officer sa pagiging driver. So meron tayong tatalakayin ngayon guys regarding doon sa previous, dati kong kasama siya. So shout out sa iyo buddy. Ang tunay niyang pangalan ay Pedro Bambalan. Pedro Bambalan. Yan. So sa Facebook niya ay Bambi Bambalan. So sa madaling sabi guys, hanggang ngayon di pa siya nakamove on doon sa pagkatanggal niya dito sa detachment namin. So ang detachment kasi na sinasabi ko guys, yung kung saan ako katrabaho ngayon, doon din kasi ako na-absorb. So dahil nga doon sa pagkatanggal niya na siya naman yung may gawa, so sumama yung loob niya, parang masama hanggang ngayon. So nung nakaraan lang binati niya tayo ng happy birthday at may kasabay na sip-sip ang pagkasabi niya. So tanggap natin yun guys, di man tayo galit doon. So gusto ko lang malaman din sa iba sa nasa security pa hanggang sa ngayon, na ang pagiging security kasi ay hindi binabasihan yung laki ng tao, gwapo or tikas. Hindi yan binagbabasihan guys. Kahit maliit tayong tao, bababa, basta ang trabaho natin ay quality, talaga namang valid yun. Kahit sabihin natin maliit yung tao pero napakatikas mo naman sa trabaho, sa pagiging security mo, kasi ang basihan doon sa security ay hindi yung gwapo nga at hindi yung tangkad, kundi yung performance. So yun, pag magandang performance mo sa trabaho mo, ay para ka na rin malaking mama, kasi hindi naman yung suntukan doon. So, bantay, pagbabantay yan. So natanggal kasi siya. So hindi naman natanggal talaga siya dahil doon sa kagagawa niya ng habang naka-duty ay nag-UC. Hindi naman ako nagtanggal sa kanya. So nakakita kasi noon ay yung building manager, yung kliyente namin. So yun, pinatanggal siya kasi ayaw nun na nag-UC habang naka-duty, naka-uniform. Ayaw niya yun. So dalawa nga doon actually yung natanggal sa pag-UC lang sa building namin na yun. So hanggang ngayon kasi ako yung sinisisi niya dahil natanggal siya doon. Sip-sip daw ako, kasi ganyan, bubong officer. So wala namang perfectong officer, walang magaling na officer guys. Totoo lang, walang magaling na security. Pagdating sa security industry, walang magaling dyan. Wala ding matalinong officer. Sino ba nagsabi sa yung matalino kang officer? Kasi ang dyan, kapag may naalis sa yung tao, ang sisi dyan sa'yo pa rin. Parang ikaw yung sisihan sa lahat ng bagay. Sinisisi nila sa'yo lahat kasi natanggal sila guys. So kasi ganyan. So before kasi yan si Bambalan, natanggal na yan noon. Bumalik na lang yan sa akin. Pinakiusap ng isa sa mga kumpare ko. Pinakiusap siya na pabalikin. So ayun, pinabalik ko naman. Ayan makikita nyo dyan sa taas. So, ipapakita ko sa inyo yung conversation namin before, bago siya bumalik. So ako nga, hindi, tulad nga sa akin, walang masamang tinapay sa akin. Ang trabaho kasi ay para sa lahat. Hindi yung porke tatanggal ka na dati, hindi ka na pababalikin. Sa akin naman, pinabalik ko basta may pagbabago. Dati naman natanggal siya dahil may kaaway siya, nagsusuntukan sila. Tinanggal ay bawal naman sa security yung ganun. So in short, marami siyang hindi naman, dami siyang sinabi, daming hanas. Hindi siya nakamove on kasi nga daw bitter. Alam ko, kung hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung nasa sa loobin niya. Na-absorb daw ako, naging organic ako dahil sa pagsisip-sip ko. Yun ang sabi niya. Siguro, di naman siguro, kung hindi ako sa company, hindi naman siguro ako kukunin ng company para lang sa pagsisip-sip, para yun, parang ba. So although yun guys yung natin, topic for today. So sa mga kapwa ako security naman, pag mga ganyan,
may mga ganyang senaryo. So pagigihan nyo ang trabaho ninyo. Ang officer, hindi yan sinisisi kapag oras na natanggal kayo. Bakit? Unang punto, sabi pa ni Miriam. Una, ang officer ay parang teacher lang yan. Nagsusupervise, nagagrado, nagtuturo sa inyo kung ano yung dapat gawin. Ganyan lang yan. Hindi sila konektado sa client, hindi sila konektado dun sa employer, so nasa gitna sila lagi. Parang communication sila sa between client at employer, parang ganun ang ng pagkakaintindi ko. So hindi sila ang nagtanggal talaga, hindi nagtatanggal ang officer. Gumagawa ng report ang officer ayon doon sa performance mo. Yun yung pinaka the best. Gumagawa ng report ng officer ayon sa performance mo, kasi ang security mayroon silang libro na sinusunod, mayroon silang SOP, so standard operating procedures ng security. Sa agency galing yun, so hindi pwedeng suwayin yun. Kapag sinuway mo yun, di mawawalan tayo ng kliyente, kasi lalampas tayo or bababa tayo doon sa standard na pinapatupad ng company, ng agency. So madaling sabi, ang officer ay nagagrado lang sa inyo. So kapag may bulilyaso, may report, may complaint, gagawa ng report yan, forward sa agency. So ganun lang ang mga ibang officer. Pero sa akin naman, bibihira ako magmemo kung talaga namang pasaway ka na ng pasaway, or talagang client na mag-request sa'yo, wala akong magagawa doon. Talagang i-endorse kita sa agency, at yun ang kung ano sinabi ng kliyente, yun din ang sasabihin ko. For example, kailangan kang palitan, so papalitan ka talaga. Di ko pipigilin yun, kasi unang-una ang trabaho ng security ito, follow the instruction lang naman kung ano instruction ng client, anong gusto, di yun din naman ako. So wag sa mamaang loob ng ganon. So mas better, iba ka natatanggal, binibigyan ng pagkakataon, natatanggal, hanap ka ng ibang trabaho. So kung natanggal ka pa rin ng natanggal dahil sa the same issue, so ibig sabihin hindi para sa'yo yung trabaho na yan, humanap ka ng ibang linya. So ganun. Huwag isisi sa officer, kasi ang officer is hindi kami guys, wala kaming ambag sa agency. Agency ang nagtanggal sa inyo, hindi kami. So yun, kasi empleyado tayo ng agency, wala kaming karapatan magtanggal doon. May HR yung agency. Siyempre binabalidate nila yan, may legal yan, binabalidate nila yan. Kung napatunayan na nagkasala ka nga ayon doon sa report, di yari ka talaga. Kung patong-patong na yung kaso mo, patong-patong na yung report mo, yun na yung sinasabi na goodbye Philippines, tao bang kaldero, ika nga. Pero wag natin isisi sa ibang tao yung kapalpakan natin. Pangit kasi yun na isisisi mo sa iba yung kapalpakan mong ginagawa. Yun, parang hindi ka lalaki nun. Ang tawag doon duwag sa responsibilidad pag mga ganun.